Kinabukasan, halos mag-aalas 8 na ng umaga noong magising ang grupo ni Magnus. Maging ang pamilya ni Jaime ay ganoon rin. Noong lumabas ng bahay sina Magnus at Jaime, ay nakita nila ang nagkalat na patay ng mga tao sa paligid ng bahay. Bumalik na kasi ang anyo ng mga aswang sa pagiging normal na tao. Jaime, kami na bahala sa mga iyan. Sanay naman kaming maglibing ng katawan ng mga aswang. Wika pa ni Magnus dahil nakita niyang tila na shock ang itsura ng lalaking si Jaime sa nakikita. Hindi naman kasi lahat ng tao ay sanay makakita ng higit sa isang taong patay. Ano pa kaya kung makakita ka ng hindi bababa sa 10 kataong patay sa loob at labas ng iyong bakuran? Kahit pa sabihing mga aswang iyon noong nakaraang gabi, sa pagkakataong iyon na umaga na, ay mga normal na tao na ang itsura nila. Mga duguan. Ang iba nga ay putol pa ang ulo. Sabi naman ni Jaime, "Oo sige, aalis muna ako. Kukunin ko na lang iyong saging na saba sa taniman ko. Meron kasi roon na sakto na sa gulang. Baka natumba na nga iyon sa lakas ng hangin kagabi. Lisa, dyan lang kayo sa loob ng kwarto ha. Huwag kayo lalabas ng bahay o sisilip. Maraming nagkalat na patay sa bakuran natin. Hindi nyo kakayaning titigan, baka masuka lang kayo." Bilin pa ng lalaki sa pamilya niya. "Maiwan ko muna kayo rito, Magnus." "Oo sige, kami nang bahala rito." Sagot naman ni Magnus. Pinagtulungan na nila Tomby at Magnus ang paghihila sa mga katawan ng aswang patungo sa unahan. At doon na rin sila naghukay ng paglilibingan ng mga iyon. Matapos nila makapaghukay ay bumalik na sila sa kubo. Naabutan nilang naroon na si Jaime at may nakasalang ng malaking kaldero sa lutuan. "Mags, magkape na kayo. Nauna na kami." Wika pa ni Pandoy at inilapag ang takore, 2 tasa at 2 3-in-1 coffee sa lamesa. Sabi naman ni Jaime, "Meron palang ganyan no? Yung magkakasama na ang kape, asukal at creamer. Kami kasi rito ay tinutong na bigas o di kaya mais lang ang ginagawa naming kape. Sa tingin ko ay mas masarap pa rin iyon kaysa dyan sa dalan yung nakapak na kape. Hindi lang kasi ako nakapasyal sa bayan, kaya wala rin kaming bigas na magagawang kape ngayon." "Oo, tama ka Jaime. Mas masarap nga talaga ang ganoong kape. Itong ganito, karamihan na nasa loob ng pack na ito ay mga artipisyal na pampalasa na lang. Bihira naman kaming magkape ng ganito kapag nasa bayan. Naggaganito lang kami kapag umaakyat sa kabundukan. Hindi man ganoon kasarap, sapat na rin naman para matugunan ang paghahangad na makainom ng kape. Mas mabuti na kaysa sa wala." "Sabagay, tama kayo. Jaime, gaya ng sinabi ko sa iyo kahapon, delikado ang sitwasyon nyo rito. Nabuntis ang asawa mo, tapos kayo-kayo lang. Kailangan mo siyang iwanan ng matagal kapag magsusundo ka na ng kumadrona. Paano kung muling may sumalisi ng mga aswang? Lalo at ang sabi kagabi ng mga aswang na may iba pa silang mga kasama. Kaya lang naman sila nagpunta rito para kunin ang asawa mo at ang iyong dalagita para ipanghanda sa kaarawan ng kanilang pinuno. Ibig sabihin, marami pang aswang sa kanilang pamayanan ang naiwan at hindi malayong puntahan kayo ng mga iyon para hanapin ang mga kasamahan nilang aswang na hindi na nakabalik." "Oo Magnus, naiisip ko nga yan. Kaso wala naman kami ibang mapupuntahan. Alangan naman bumaba na lang kami basta sa bayan at tumira lang sa gilid ng daan o sa ilalim ng tulay." Malungkot na sagot pa ng lalaking si Jaime. Sabi naman ni Magnus, "Kaya ko ito pinapaalala sa iyo ngayon Jaime dahil gusto kitang tulungan. Kung hindi mo na itatanong at mukhang hindi rin naman pamilyar sa iyo, ako si Magnus Argente, ang bagong may-ari o namamalakad ng Hacienda Argente sa Santa Ines. May maitutulong ako sa inyo kung interesado kayo. Pwede ko kayong patirahin sa loob mismo ng hacienda at magtatrabaho ka roon.
Sa ganoong paraan, hindi kayo magugutuman. May ligtas pa kayong matitirhan. Itong sina Tomby at Pandoy ay doon rin nakatira sa loob ng hasyenda, kasama ang asawa at buong pamilya ng asawa nila. Pwedeng-pwede rin kayo roon. Bigla namang nagliwanag ang mukha ng lalaking si Jaime at sinabing, "Oo, narinig ko nga yung tungkol sa Hacienda Argente. Isang malaking hasyenda nga raw yun doon. Ikaw pala ang may-ari noon?" Actually, hindi. Pagmamay-ari iyon ng lola ko. At noong mamatay siya, ay ako na ang nag-asikaso. Ano, gusto mo bang sa baba na tumira? Opo, Sir Magnus. Gusto ko po iyon. Pangako, magtatrabaho ako ng buong sipag sa hasyenda mo. Paano kami makakapunta roon? May naisip akong paraan para hindi kayo mahirapan sa pagbaba. Hahanapin muna namin ang dinukot na asawa nitong si Pandoy at ang kapatid noon. Tapos, kapag nakita na namin ay babalikan namin kayo. Isasabay na namin kayo sa pagbaba para mas madali para sa inyo. Mas ligtas rin kayo noon dahil kami ang puprotekta sa inyo kung sakali mang may humarang pang mga aswang. Dito kasi sa kagubatan, may mga aswang na kaya magpalit ng anyo bilang aswang kahit pa umaga. Kaya hindi rin masasabing ligtas kahit pa umaga bababa, lalo at may buntis kang kasama at dalagita lang ang isa. Opo, Sir Magnus, maghihintay kami sa pagbabalik nyo. Maraming salamat po. Saka ka na magpasalamat kapag naroon ka sa hasyenda. Sa ngayon, ang gawin mo ay gawaan mo ng paraan ang mga bintana. Gamitan mo ng nito o abaka na panali para hindi madaling mabuksan. Huwag na rin kayo magbubukas ng bintana kahit pa umaga para hindi kayo makita ng mga nagmamasid mula sa malayo. Hindi ko maipapangako kung kailan kami makakabalik. Pero kung makakaligtas kami sa misyon namin ngayon, ay dadaanan talaga namin kayo bago kami umuwi. Okay, Sir Magnus, wala pong problema. Uwi ka pa ng lalaki habang naroon naman nakaupo sa may pintuan ng silid ang buntis nitong asawa, katabi ang kanilang dalagitang anak. Ilang saglit pa ay naghain na ang lalaki ng maraming nilagang saging na saba na manibalang na rin kaunti. Kaya ayos lang nakainin kahit walang ulam dahil matamis na rin naman. Matapos makakain ay sinabi ni Magnus, "Paano, Jaime? Aalis na kami. Yung mga bilin ko ha, gawin mo yun para sa kaligtasan ng pamilya mo." Opo, Sir Magnus. Heto, Sir Magnus, dalhin nyo na para may makain kayo. Pwede pa yun hanggang bukas, hindi yan mapapanis. Uwi ka pa ng lalaking si Jaime, sabay abot ng maliit na bayong na may nakalagay na nilagang saging na saba. Ang dami naman yata nito. Marami talaga yung nilaga ko, sir. Halos magkakalahati na ng buong buwig ang may hinog. Tsaka para may maipakain rin kayo sa mga kasama nyo na ililigtas. Okay, sige, salamat rito. Ano mga tol, ayos na kayo? Tanong pa ni Magnus sa mga kasama. Oo, Mags, sige, tara na. Sagot naman ang dalawa. Nagpaalam na nga sila sa buong mag-anak at umalis na. Tila nagkaroon naman ng bagong pag-asa ang pamilyang iyon dahil sa nakilala nila si Magnus. Malaki ang maaaring maging pagbabago ng kanilang buhay kung sa bayan na sila mamumuhay. Makakapag-aral pa ang kanilang panganay na anak na nasa 10 taong gulang na ay hindi pa rin nakakasubok na tumuntong ng paaralan. Habang naglalakad ay muling nagsalita si Magnus. Pandoy, kumusta na ang sugat mo? Makirot pa rin kaunti, Mags. Pero kaya namang ilakad. Sabihin mo lang ha kung kailangan mo na magpahinga. Maaga pa naman. Sigurado namang makakarating tayo sa bundok na yan bago pa maggabi. Kailangan kasi gabi tayo lalapit para hindi tayo madaling makita. Oo, Mags, okay lang ako. Huwag kayo masyado mag-alala. Paniniguro pa ni Pandoy. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay sumapit na ang katanghalian. Pahinga na muna tayo na makakain na rin. Uwi ka pa ni Magnus. Tumango lang ang dalawa na pareho lang tahimik habang naglalakad. Agad naglabas ng butane stove si Tomby
at nagpainit ng tubig para sa kape. May nilagang saging na saba naman sila na magsisilbing kanin nila na ipapare sa sardinas. Habang kumakain ay bigla silang nakarinig ng mga kakaibang huni. Angil iyon ng mga aswang. Naku, delikado. Mukhang malapit na tayo sa pamayanan ng mga aswang na nakasagupa natin kagabi. Anong gagawin natin, Mags? Magtago na muna tayo. Hindi masyado maganda ang posisyon natin rito. Agad tumayo si Tombi at hinila iyong nakabalunbon na mga baging na may dahon sa ibabaw at itinambak sa gilid ng malaking bato. Nauna nang sumiksik si Pandoy sa gilid noon, habang si Magnus naman ang kumukuha ng mga bag nila para ipasok rin sa ilalim noong balunbon ng mga dahon, saka pumasok rin siya sa loob. Paatras na pumasok si Tombi habang hinihila ang maliit na balunbon ng mga baging na siyang gagawin nilang takip sa butas para hindi sila madaling mapapansin. Habang nasa gilid ng malaking bato ay nararamdaman na nila ang dagundong ng mga paang tumatakbo ng mabilis. May mga pumapatong pa nga sa ibabaw noong batong kanilang pinagtaguan, sabay talon sa kabilang bahagi. Noong makalihis na ang mga iyon ay nagsalita si Magnus. Tombi, papunta ba ang direksyon nila sa pinanggalingan nating bahay? Hindi, Mags, pakabila sila. Mabuti naman kung ganon, dahil kung doon ang punta nila, ay mapipilitan tayong bumalik roon kahit malayo na. Tahimik pa silang nakiramdam hanggang sa lumipas ang kalahating oras na tahimik pa rin. Tara na, tumuloy na tayo sa paglalakad. Kailangan bago dumilim ay alam na natin ang lokasyon ng lungga nang dumukot kinalingling. Kabilugan pa naman ngayon ng buwan. Ito ang panahon na nagsasagawa ng mga ritual ang mga aswang o mga elemental. Maaring kasama na roon ang ritual ng pagbuo ng bagong kalahi. Lumabas na nga sa kanilang pinagtataguan sina Tombi at Magnus, pero hindi nakasunod si Pandoy. Uy, Pandoy, tara na! Nakatulog ka na dyan, tol? Tanong ni Tombi, pero walang sumasagot. Kaya muli siyang bumalik sa loob upang tapikin ang kaibigan. Pero nagulat siya noong madampian ng kamay ang kaibigan dahil napakainit nito. Nilalagnat. Hala, Mags, mataas ang lagnat ni Pandoy. Talaga? Naku, problema ito. Sana pala iniwan na lang muna natin siya doon kina Jaime. Anong gagawin natin ngayon, Mags? Gisingin natin siya, akayin natin para makalayo tayo rito. Hindi maganda ang posisyon natin rito. Ililipat lang natin siya na mapagpapahingahan. Tapos, saka natin siya asikasuhin. At kung hindi talaga siya magkamalay agad, ay iwanan na muna natin saglit para mailigtas ang asawa niya. Pinilit ni Tombi na magising si Pandoy at nagawa naman nila itong magising. Pero ang sabi ay medyo mabigat lang ang pakiramdam niya. Pinagpatuloy na nga nilang alalayan si Pandoy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang pampang na may kuweba sa gilid. At kapag tumago sa kabilang bahagi ay makikita ang ibaba at naroon ang isang pamayanan na binubuo ng 10 kabahayan. Mags, mukhang narito na tayo malapit sa pamayanan ng mga aswang. Ganito, Tombi, kunin mo ang teleskop sa bag ko. Siyasatin mo ang paligid. Maghanap ka ng bahagi na maaaring pinamamahayan ng agta, kuweba o malalaking puno kaya. Papalitan ko lang ng bandage ang sugat ni Pandoy. Okay, sige, Mags. Sagot ni Tombi at agad nang bumalik sa kabilang bahagi noong kuweba. Si Magnus naman ay kinuha ang medicine kit niya. Pandoy, relax ka lang ha. Papalitan ko lang ng bandage ang sugat mo. Tuturukan na rin kita ng espesyal na gamot na nakuha ko mula kay Father Jacinto. Mabisa raw ito sa mga infeksyon na nagmula sa kuko ng mga aswang. Nakita ni Magnus na tumango lang si Pandoy kahit nakapikit na ito. Dahan-dahan niyang hinatak ang mga tape ng bandage, saka iyon inalis. Doon niya na nakita ang nangingitim na gilid ng sugat. Ibig sabihin ay nagkakaroon na ng impeksyon.
Binuhusan niya muna ng agwa oksinada para malinisan ang sugat. Sa kanya inalis ang mga natuyo sa gilid na bahagi na nagsisimula ng mangitim. Noong malinisan niya na ay sa kanya binudbura ng antibiotic ang mismong sugat. Napaigtad si Pandoy at umungol sa hapdi. "Huwag kang mag-alala, tol. Gagamitan na natin ito ng pangmalakasang gamot." Noong kumalma na ang paghapdi, ay nilagyan na iyon ni Magnus ng gasa at tape. Saka tinalian ng bandage ang palibot ng bewang para hindi masyadong magalaw ang gasa na nasa sugat. "Tol, tuturukan kita ng injection ha. Kapit lang." Dahan-dahan ang itinurok ni Magnus ang isang mapayat na injeksyon na naglalaman ng kulay asul na likido sa loob. Doon na nagkumbulsyon si Pandoy at nangingisay. Pilit naman yung pinipigilan ni Magnus hanggang sa humupa ang pangingisay, pero nawala naman ang malay si Pandoy. Sinuotan iyon ni Magnus ng damit at kinumutan. Saka naman siya nagsimulang mag-asikaso sa kanilang pagpapainitan ng tubig. Maya-maya ay lumapit na sa kanya si Tomby. "Anong balita, tol?" "Wala akong makitang ibang kuweba na malapit, Mags. Kung mga puno naman ay magkakatulad lang ang laki katamtaman. Pero may nakita akong malaking puno. Naroon iyon sa gitna mismo ng pamayanan. Hindi kaya may kinalaman din ang mga aswang rito?" "Hindi malayo yun, Tomby. Pero malalaman natin yan mamayang gabi. Magsikain na muna tayo bago tayo magmasid uli." Si Pandoy, kumusta na?" "Ayos na yan. Tinurukan ko na ng blue sodium sa katawan." "Ha? Di ba lason iyon para sa mga aswang?" "Oo, pero ibang blue sodium ang itinara ko kay Pandoy. Technically, blue solution dahil kulay blue iyon. Pero ang gamot na iyon ay para raw talaga sa mga bakterya na nagmumula sa kuko at laway ng aswang para hindi magdeliryo at bawian ng buhay ang biktima. Kaya mamayang alas 9 ay ayos na yan si Pandoy. Pero hayaan lang natin na makapagpahinga." "Wow, ang bangis pala ng gamot na yan, Mags ah." "Oo, mabangis nga. Kaso kaunti lang ang meron tayo Kaya kailangan natin tipirin. Gagamitin lang natin kapag critical na talaga." Hinayaan lang ng dalawa si Pandoy na magpahinga habang sila ay nagkakape at nagmimerienda. Sumapit ang pagdilim ng paligid. Parehong nasa kabilang bahagi ng kuweba sina Magnus at Tomby, nag-aabang ng mga mangyayari. Ilang saglit pa ay nakita nilang tila magkakaroon ng pagdiriwang sa ibaba. Naghanda ang mga taong naroon, naglatag ng mga lamesa at tila gumagawa ng bulwagan. Ilang saglit pa ay nakita nilang may 8 tao ang inilabas mula sa isang kubo. 5 babae at 3 lalaki. Mga lantang gulay ang itsura ng mga iyon na halatang walang malay. Itinali na nakapalambitin sa nakaset up na sabitan. Agad kinuha ni Tomby ang telescope at tinignan isa-isa iyong 8 bihag. Nanlaki ang mga mata niya noong makitang kasama sina Lingling at Tuwing sa 8 mga nakatali. "Tol, nandyan sila." "Naku, mukhang mali tayo na simpleng kaso lang ito ng pandurukot ng isang agta. Mga aswang pala ang may gawa." Anong gagawin natin, Mags?" Di lalaban tayo. Kailangan natin ng distraction para magpulasan sila at magkaroon tayo ng pagkakataon na iligtas ang mga bihag na yan. "Naku, Mags, hindi ako sigurado kung kakayanin natin magligtas ng mga nanghihinang bihag habang si Pandoy ay nanghihina rin." "Huwag mo nang alalahanin si Pandoy. Kapag nagising yan, ay kaya niya nang tumayo at maglakad. May halong morfina ang gamot na itinuro ko sa kanya. Makakalakad siya at magkakaroon ng lakas. Natatagal lang ilang oras bago humupa ang epekto ng morfina." "Kahit na, Mags, 2 lang din ang kaya natin bitbitin. Tapos makikipaglaban pa tayo." "Bahala na, Tomby. Subukan lang muna natin ang ating makakaya. Basta ang target lang natin
ay mapakawalan ang lahat ng bihag, tapos makagawa ng malaking pagsabog. Uunahin din nating itakas sina Lingling at Wing. Balikan na lang natin ng iba kung may pagkakataon pa. Mas mabuti na iyon kaysa wala talaga tayong gagawin para sa kanila. Tsaka malay ba natin kung wala lang mali ang mga iyan, tapos kapag nagkamalay ay kaya naman pala makatakas nang hindi binubuhat. E di, pwede na rin sila magkanya-kanya ng takas. Sana lang hindi sila mahabol ng mga matitirang aswang. Sige, maiwan muna kita, Tombi. Magkakalkal lang muna ako sa bag kung anong meron na magagamit natin sa paglusob. Naiwan nga si Tombi na nakatutok pa rin sa mga kaganapan habang nakasilip sa telescope. Si Magnus naman ay nagsimulang magkalkal ng bag. Nakita niya ang isang malaking supot ng asin na inilagay niya rin sa bag. Nakapagdala rin siya ng abo. Pinaghalo niya iyong asin at abo at binalot ng plastik. Saka naman binalot ng isang t-shirt. Nang biglang magsalita si Tombi. Naku Mags, hindi na sila nagritual. May isang babae na nasa katamtamang edad. Ang agad sinagpang ang lalaki na nasa pinakadulo sa kadiwa. Siya yata ang pinuno eh. E yung ibang aswang, ano nang ginagawa? Wala pa naman Mags, nakamasid lang sila sa ginagawa ng kanilang pinuno na babae. Noong makapaglagay na si Magnus ng baril sa bewang at itak naman sa likuran ay sinabi niyang, "Tara na Tombi, kailangan na natin lumipat roon. Mabilisan lang yata ang ritual na ito. May sinagpang na agad eh." Saglit pang sumilip si Magnus sa telescope at nakita niyang nasa lapag na ang katawan ng isang lalaki na kinukumbabawan ng babaeng aswang habang binubutas ang sikmura at kumakain na ng mga laman loob. Agad na nga silang nagsibaba mula sa mataas na bahagi na kanilang kinaroroonan. Iniwan lang din nila roon si Pandoy na may takip na tolda sa may gilid ng kuweba para hindi ito ginawin. Noong malapit na sila sa pamayanan ay dumapa sila at gumapang patungo sa talahiban sa pagitan ng dalawang bato. Ilang saglit pa ay isang malakas na pagbagsak ang kanilang narinig. Tila isang nilalang ang tumalon mula sa itaas ng puno paibaba. Umuga ang lupa sa sobrang bigat ng pagkakabagsak noon. Tapos naglakad papalapit sa bulwagan. Naroon iyon sa madilim na bahagi. Ang buwan naman ay hindi pa gaanong nakakatagos ang liwanag dahil mababa pa ito at maulap ang kalangitan. Doon na nagulat sina Magnus at Tombi. Isa iyong itim na kapre. Itim na itim ang balat noon. Malayong malayo sa kulay ng kapre na kaibigan ni Lino na si Ringo, na parang dark brown lang ang kulay ng balat noon. Ang nilalang na ito ay tila uling sa kaitiman. Nilingon lang iyon noong babaeng aswang na kumakain ng laman loob sa gitna at nginitian. Dumapa sa lupa ang malaking itim na nilalang habang unti-unting lumiliit ang katawan. Hanggang sa naging katawang tao na iyon, pero nasa 6 na talampakan ang tangkad. Matikas, bato-bato ang katawan, at ang higit sa lahat na kapansin-pansin ay ang nakalaylay na sandata noon na animoy isang buntot. May lumapit naman na isang babaeng aswang at sinuutan iyon ng robang itim. Hala, ang laki at ang haba tol. Sana all. Bulalas ni Tombi. Manahimik ka nga dyan, Tombi. May mga rumurondang aswang sa paligid natin, no. Baka marinig tayo. Ay, sorry tol. Nagulat lang ako eh. Laki kasi. Sagot naman ni Tombi. Tumayo ang babaeng aswang na wala na rin kahit isang saplot at sinalubong iyong nilalang na agta na nasaan yung tao na. Tapos siniil ng hali. Hala! Magjowa ang pinunong aswang at ang agta. Siguradong solve na solve ang aswang na iyan. Kapag sinasargo siya ng boyfriend niyang agta.
Ay, sabi nang wag maingay eh. Reklamong muli ni Magnus. Sorry ulit tol, hindi lang ako makapaniwala na magjojowa ng agta ang isang babaeng aswang. Muli nilang ibinalik ang tingin sa gitna ng bulwagan. Sumenyas ang pinunong aswang sa mga tauhan niya at may bahagi na itinuro. Agad namang nanguha ng mga dayami at tuyong damo ang 4 na mga tauhang aswang at itinambak sa bahagi na hindi malayo sa pinaglapagan noong lalaking nilalapa na ng kanilang pinuno. Lumapit ang agta sa mga nakataling bihag, isa-isang inamoy. Noong dumaan kay Lingling ay nilampasan lang iyon, pero noong sumapit kay Wing ay itinuro ng agta iyon na ibaba. Pero sabi noong babaeng pinuno na iyong mga nasa pinakagilid ang piliin dahil mga sosyalerang taga-syudad iyon. Mahal ko, itong dalawa sa pinakagilid sa kaliwa ang unahin mo. Ibang putahe yan dahil mga taga-syudad at anak ng mayayaman. Hindi kagaya ng dalawang nasa gitna, mga magsasaka lang iyan. Malawak ng ngiti naman ang makikita doon sa agta. Agad ibinaba ng dalawang aswang ang dalawang babae sa pinakagilid at inilapag sa mga dayami na itinambak nila sa gitna. Lumapit na roon ang agta at hinubad ang itim na roba. Doon na bumandera ang malaking sandata nito na nakatayo na at galit na rin. Mags, ano? Sugurin na natin? Sumenyas naman si Magnus sa kanilang likuran. May 4 na mga aswang ang papadaan. Hindi tayo makakarating sa gitna kapag hindi natin pinalihis ang mga yan. Dahan-dahang dumapa ang lalaking agta sa katawan ng dalaga na inalisan na rin ang saplot ng mga tauhang aswang. Pinaghiwalay ang dalawang hita at sinimulan ng salakayin. Dahil siguro sa sakit, kaya nagising ang dalaga. Pero tila nakatali iyon sa isang mahika dahil hindi makagalaw. Panay lang ang palahaw at sigaw at pagmamakaawa. Angil at tawanan lang ng mga aswang ang maririnig sa paligid. Maging ang 4 na mga aswang na hinihintay nila Magnus na makaalis ay tumayo patuloy sa mismong tapat nila Magnus. Kaya hindi makaalis sila Magnus para sana sumugod na. Nagsimula na sa kanyang seremonya ang lalaking agta. Nakangiti naman ng maluwag ang pinunong aswang habang nakikita ang ginagawa ng kanyang kasintahan sa kawawang dalaga. Hindi rin naman nagtagal ay unti-unti nang humina ang boses ng dalaga at tumahimik na. Pero mukhang hindi pa kontento roon ang agta. Sumenyas na iyon na alisin na ang unang babae at ibalik sa pagkakasabit nito doon sa sabitan. Sa tingin nila Magnus ay patay na iyon. Mukhang sinagad ng nilalang at nabutas ang sikmura ng kawawang dalaga. Nagpupuyos na sa galit si Magnus sa kanyang nakikita, pero kailangan niyang sundin ang kanyang plano dahil kung hindi ay baka wala silang mailigtas. Lalo at marami ang mga aswang roon tapos wala naman siyang kapangyarihan. Ipinwesto ng dalawang aswang ang ikalawang dalaga sa gitna noong dayami at inalisan na rin ang lahat ng kasuotan. Nagsigawan ang mga lalaking aswang dahil mas maganda iyong pangalawang dalaga at malalaki ang harapan, kaya mas lalong natakam ang nilalang na agta. Muli iyong dumapa, sabay atake sa kailaliman ng teritoryo noong dalaga. Nagising rin ang dalagang iyon at nagsisigaw, pero kagaya noong nauna ay hindi rin makagalaw. Nakangisi ang agta habang isinasagawa ang kanyang personal na ehersisyo. Makalipas ang 5 minuto ay mukhang nakarating na iyon sa dulo dahil umuungol na ng malakas habang nakatingala. Tumayo na iyon at sunod na itinuro sina Lingling at Wing na ibaba na rin daw.
Doon na kinabahan ng todo sina Magnus at Tomby. Sakto naman na umalis na yung 4 na aswang sa kanilang likuran. Lumipat na ang mga iyon ng pwesto sa mismong harapan para makapanood ng malapitan. Hinintay lang nila Magnus at Tomby na pumwesto ng maayos ang 4 na aswang. Nang hindi na lumingon para hindi na sila mapansin, doon na tinanggal ni Magnus ang pin ng 2 granada at inilagay sa loob noong t-shirt kung saan nasa loob ang asin at abo. Tinapik niya si Tomby at tinanguan. Pagkatayo ay pinagbabaril ni Magnus ang 4 na aswang na nakatayo sa may unahan nila. Sabay buong pwersang ibinato ang nakabalumbon na t-shirt sa bahagi kung saan nagtitipon-tipon ang karamihan ng mga aswang na naghihintay na matapos ang ginagawa ng mga amo dahil sila na ang susunod na kakain at gagamit sa mga bihag na babae. Noong bumagsak ang bagay na inihagis ni Magnus, ay nagsilapitan pa ang ibang mga aswang at tinignan kung ano ang bagay na iyon. Pero bago pa nila mabuksan, ay bigla na iyong sumabog. Kaya marami ang nasugatan at namatay, gawa na mga shrapnels na nagkalat. Napuno rin ng abo at usok ang buong paligid dahil sa pagsabog. Nasinamantala naman nila Magnus dahil nakasuot naman sila ng goggles para hindi sila apektado ng abo na nasa hangin. Diretsyong nilapitan ni Tomby ang pinunong aswang na nakatayo sa harapan noong lalaking kinakain niya ang laman loob. Hindi rin kasi makagalaw agad dahil sa pagkapuwing at marami pang abo sa hangin. Kaya tila nangangapa pa iyon at naghahanap ng paraan para makalayo. Mula sa likuran ay buong pwersang isinaksak ni Tomby ang dalang itak sa gilid na bahagi sa bandang kaliwa. Sapul ang puso noon. Agad rin iyong binunot ni Tomby at paikot na kumilos, sabay tagpas sa leeg noong aswang. Dahil iyon ang unang gamit ni Tomby sa itak na iyon magmula noong mahasa ng mabuti. Kaya walang panama ang buto sa leeg ng aswang. Naputol talaga iyon at humiwalay sa katawan. Nakita niyang may nagkukumpulang mga aswang na papasugod pa sa kanya. Mula iyon sa mga kabahayan na mukhang hindi natalsikan ng asin at abo, kaya masigasig pang kumilos. May nagmumula sa kaliwang bahagi at meron din sa kanan. Nakita niyang 6 ang nagmumula sa kanan at 2 ang nasa kaliwa. Kaya dinukot niya ang granada sa bulsa ng suot niyang cargo pants at inihagi sa kanan. Lipad sa ere ang 6 na mga aswang at nagkalasog-lasog pa noong bumagsak sa lupa. Sinalubong naman ni Tomby ang 2 na nagmula sa kaliwa. Tumalon agad ang isang aswang ng mataas para makumbabawan si Tomby. Pero nagrolling si Tomby kaya lumampas lang ang aswang na tumalon. Pagkatayo niya naman ay diretso niyang isinaksak ang kanyang itak sa bunganga noong aswang na nakanganga na umaangil at papasalubong sa kanya. Nahinto ang pag-angil noon nang tumagos pa sa likuran ang itak. Pagkalingon ni Tomby sa likuran ay papasugod na rin sa kanya ang unang tumalon. Inikutan niya iyong nasaksak niya sa bunganga at itinulak sa paparating na aswang. Kaya iyon ang nayakap. Nag-fighting stance si Tomby at magkasabay na silang sumugod ng aswang na kanyang kaharap. Pero bago pa man sila magtagpo, ay hindi napansin ni Tomby ang isang aswang na nagmula sa kaliwang bahagi. Binangga siya noon at tumalsik ang hawak niyang itak. Nagpagulong-gulong si Tomby sa putikan. Napaubo pa siya noong tumama ang likod niya sa isang bato. Hinanap niya ang itak pero hindi niya naman iyon makita. Galit na galit siya sa katrayduran noong aswang na iyon. Hindi malang humarap sa kanya para lumaban. Talagang inabangan siya noong hindi siya nakatingin. Hindi agad makatayo si Tomby dahil nanlalabo pa ang kanyang mga mata.
Naramdaman niya na lang na may dumampot sa kanya sa kwelyo. Ang lakas ng loob niyo sumugod rito! Mga tao lang naman pala kayo! Anong akala niyo? Basta-basta lang kami malilipol? Siguro nga may kakaiba sa itak niyo dahil tumatagos sa gamit naming kabal. Pero ngayong wala ka ng itak, wala ka ng sandata. Si Tomby naman ay pilit minumulat ang mata. Nagkakamali ka. May dala akong bayabas. Ha? Anong bayabas ang pinagsasabi mo? Paglilinaw pa noon dahil hindi magets ang ibig sabihin ni Tomby. Nakita na lang noon na may inihulog si Tomby sa loob ng kanyang pantalon. Bilog iyon na magaspang. Sabay inuntog ni Tomby ang kanyang ulo sa mukha noong aswang. Nabitawan siya noon. Saka naman siya tumalon at dalawang paa ang pagtadyak doon sa aswang para maging siya ay makalayo rin. Pagkabagsak ng aswang sa lupa ay agad iyong sumabog. Natalsikan pa ng mga durog na laman ang mukha noong natirang aswang. Biglang bumangis ang mukha noon at sumigaw ng malakas. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko! Dahan-dahan iyong naglakad papalapit kay Tomby, habang si Tomby naman ay panay ang lingon sa paligid at hinahanap ang tumalsik niyang itak. Alam niyang matigas ang katawan ng aswang at hindi basta-bastang tatablan kung hindi mga pangontrang armas ang gagamitin sa kanila. Kaya kailangan niyang mahanap ang kanyang itak. Pagkalapit noong malaking aswang ay agad sumuntok ng pawalo. Inatrasan iyon kaunti ni Tomby. Muling sumuntok gamit ang kaliwa. Muling umatras si Tomby kaya hindi siya tinamaan. Noong muling inulit ang pagsuntok gamit ang kanang kamay, ay sinundan iyon ni Tomby ng pagtapik sa likuran ng siko gamit ang kaliwang kamay para makalihis iyon. Saka siya nagpasok ng isang malakas na suntok mula sa ilalim patungo sa sikmura. Bumaon iyon at napayuko ang halimaw. Ramdam ni Tomby ang tigas ng katawan noon na para siyang sumuntok sa pader. At kahit pa buong lakas niya na ang ginamit roon, ay hindi pa rin iyon gaanong masakit doon sa aswang. Muling ibinalik noon ang paghampas ng kanang kamay sa paraang pabaliktad na sampal, kaya muling yumuko si Tomby at hindi siya tinamaan. Sabay atras. Sakto rin dahil sinipa siya noon ng diretsyong tadyak, kaya hindi na siya inabot. Pagkalihis ng sipa, ay patalon na bumitaw si Tomby ng suntok sa mas matangkad sa kanya na halimaw. Sapul iyon sa mukha pero ngumisi lang. Naalala ni Tomby ang jungle knife na nasa kanyang likuran, kaya binunot niya iyon. Noong sumuntok ang aswang mula sa itaas pababa sa kanyang ulo, ay iniharang ni Tomby ang kanyang kaliwang braso. Sa bigat noon ay bahagyang napaluhod si Tomby na sumakto naman sa pagkakataon dahil nasa kamay niya ang jungle knife. 2 beses niyang sinaksak ng malalim ang hita noon, kaya napayuko iyon sa sakit. Sinamantala ni Tomby ang pagkakataon. Ginamitan niya ng tuhod at patalon na tinuhod ang nakapayukong mukha ng aswang. Napuruhan niya iyon at natumba ng nakapatihaya. Sa kanya tinadyakan sa mukha ng 2 beses. At noong pangatlo na ay nasalo na ng aswang ang kanyang paa at itinulak. Kaya napaling sa ibang direksyon si Tomby. Noong makabalik ay nakita niyang nakatayo na ang aswang na iyon. Pagkalapit ni Tomby ay buong puwersa namang sumampal ang aswang gamit ang kanang kamay na may mahabang kuko. At kung matamaan noon si Tomby ay siguradong hindi na kailangan ulitin at baka maputol pa nga ang ulo niya kung sa bandang leeg siya matatamaan. Kaya pinagsama-sama niya na ang pagyuko at pag-atras para lang hindi siya matamaan noon. Pagkabawi ng kamay ng aswang ay mabilis lumapit si Tomby
at nagpakawala ng round kick na pahok ang bitaw. Kaya tinamaan ang halimaw sa batok at napasubsob. Umungol lang malakas ang halimaw dahil sa galit. Tumayo iyon at muling nag-fighting stance. Nakahanda naman si Tomby at binabasa ang galaw noong nilalang. Sunod-sunod na walop uli ang binitawan noon. Sumasagot naman si Tomby ng mga kombinasyon. Isang bagsak sa bodega, left hook at uppercut. Pero nasalo noon ang panghuli niyang tira. Unti-unting pinipihit noon ang kamay ni Tomby, kaya nag-sidestep si Tomby sabay tadyak sa gilid ng tuhod noon. Napaluhod ang nilalang, nabitawan ang kamay ni Tomby, kaya mas mababa na iyon. Saktong-sakto naman sa malakas na bitaw ni Tomby ng kanyang left hook. Napaling ang ulo noon ng matamaan. Sinipa iyon ni Tomby sa sikmura, pero nasangga ng kamay at itinulak siya paatras. Pero mabilis bumalik si Tomby at patalo na nagbomba ng siko sa ulo sana noon dahil perpekto ang distansya at tangkad noon kasi nakayuko pa. Naisip ni Tomby na humihina na ang aswang sa dami ng tama noon mula sa kanyang jungle knife na napahira ng blue sodium solution. Kaya kahit papaano ay nagagawa niyang tablan iyon ng mga suntok, kahit pa hindi naman sobrang napupuruhan. Noong muli siyang bumitaw ng patalo na roundhouse kick, sinalo siya at umikot iyon, sabay ibinalibag siya sa malayo. Mabuti nga at walang bato sa kanyang kinatalsikan. Matatalim na talahib lang ang naroon, naayos lang din dahil naka-long sleeve naman siya. Pero noong gumuhit sa kanyang mukha ang matalas na dahon ng kugon, ay lumikha iyon ng makirot na sugat. Tatayo na sana si Tomby nang makita niya ang itak sa di kalayuan. Bahagya pa siyang nagpasalamat sa kanyang isipan na ibinalibag siya roon ng malaking aswang. Dahil nakita niya ang itak, kasi kung jungle knife lang ay talagang matatagalan siya bago niya matalo iyon. Malaki rin talaga ang katawan ng aswang na kanyang kaharap. May nadampot na malalaking bato ang aswang at ibinato kay Tomby, kaya mabilis nagrolling si Tomby patungo sa direksyon kung saan niya nakita ang kanyang itak at agad niya iyong dinampot. Pinagbabato pa siya ng aswang pero nagpaekis-ekis na siya ng takbo at kumukubli sa mga puno para hindi siya tamaan. Hanggang sa magkalapit na sila ng aswang. Kapansin-pansin na rin ang paghina at pagbagal ng aswang na iyon. Noong malapit na si Tomby, ay agad iyon nagbitaw ng walop na malakas. Hindi iyon inatrasan ni Tomby, bagkus yumuko lang siya kaunti para mapalampas iyon sa itaas ng kanyang ulo at buong lakas na isinaksak ang itak sa dibdib noong aswang. Nagulat ang aswang at napahinto sa paggalaw. Mabilis binunot ni Tomby ang itak at binalikan ang aswang. Umikot siya sabay tagpas ng itak sa batok noon na pumutol rin sa ulo. Kasunod na bumagsak ang katawan sa lupa. Hingal na hingal si Tomby na napaupo sa tiyan noong aswang na wala ng ulo. Inilibot niya ang paningin sa paligid at iniisip ang kasunod niyang gagawin. Dahil sa pagod at dami ng bugbog na nakuha, ay saglit siyang nakatulala. Pero nakikita niya si Magnus na nakikipaglaban pa rin sa agta, na nasaan yung tao pa rin. Hanggang sa napatingin siya sa pinagtalian kina Lingling at Wing. Doon pa lang siya nakabalik sa wisyo at naisip na oo nga pala, naroon sila para iligtas ang dalawang iyon. Itinukod niya ang itak sa lupa para gawing tungkod na makakapagpatayo sa kanya. Doon niya palang kasi naramdaman ang mga bugbog na tinamo niya mula sa pakikipaglaban doon sa malaking aswang. Iika-ika siyang lumapit sa mga nakabitin na bihag. Una niyang hiniwaan ng tali ay iyong kay Lingling. Sa kanya inalalayan papaupo
para hindi maging biglaan ang pagbagsak noon sa lupa. Lingling! Lingling! Gumising ka! Unti-unti namang nagising ang babae. Tombi, ikaw ba yan? Tanong nito dahil nanlalabo pa ang mga mata. Oo, ako ito. Si Pandoy, nasaan? Naroon sa isang kuweba, iniwan muna namin. Nawalan kasi siya ng malay dahil sa tinamong kalmot mula sa aswang na nakaengkwentro namin noong papunta kami rito. Tombi, anong nangyari? Nasaan ako? Mahabang kwento. Tumukod ka muna. Ibababa ko lang si Weng. Sunod na hiniwaan ng tali ni Tombi ay si Weng. Sa kamarahan din itong ginising. Tombi, sino sila? Tanong ni Lingling na nakatingin na sa mga nakabitin na bihag. Mga bihag rin ang mga iyan. 8 kayong lahat na bihag na naabutan namin rito. Kaso, pinatay na nila ang iba. Saglit lang ha, papakawalan ko lang din itong 3. Matapos maibaba ni Tombi isa-isa ang 2 lalaki at isang babaeng natira, ay sa kanya palang iyon ginising. Tila mga baliw naman iyon na nag-iinarte. Huwag raw silang hahawakan at huwag lumapit. Kumuha pa nga ng pamalo para hindi sila malapitan ni Tombi. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Tombi ay hindi talaga sila nakikinig. Nagsidampot ng sulo ang mga iyon at agad umalis sa lugar. Sabi naman ni Weng, Tombi, hayaan mo na. Mukhang mga taga-syudad ang mga iyon eh. Maarte at mataas ang tingin sa sarili. Wala nang nagawa pa si Tombi. Hindi rin siya makahabol dahil masakit ang paa niya. Kaya iika-ika at mabagal ang kanyang paglalakad. Atin namang balikan ang naging laban ni Magnus sa isang agta na nagkatawang tao muna para mapagsamantalahan ang mga kababaihang nabihag nila. Matapos ang pagsabog noong granada na isinabay ni Magnus sa asin at abo, ay agad niyang pinuntahan sina Lingling at Weng dahil nakita niyang may mga aswang na nagtangkang lumapit sa mga bihag upang manginain na. Mabilis na pinagsasaksak ni Magnus ng itak ang gilid ng liig ng 2 aswang, kaya mabilis iyon binawian ng buhay. Iyong isa naman ay tinadyakan niya at tumalsik sa malayo. Tinalunan niya iyon habang nakatihaya pa sa lupa, sabay saksak sa dibdib. Nakita niyang papatayo na yung agta, pero kagaya ng karamihan, nangangapa rin iyon. Dahil sa dami ng abo at usok sa paligid, tinakbo iyon ni Magnus sabay talo ng mataas para sumakto sa dibdib ang kanyang jump kick ng nakapatagilid. Sa puwersa at bigat ni Magnus, kaya tumalsik ang nilalang na iyon at nagpagulong-gulong sa unahan. Muling nilingon ni Magnus ang mga bihag, baka nilalantakan na ng mga aswang, pero hindi naman. Naroon na kasi si Tombi sa malapit at iyon na ang inuunang asikasuhin ng mga aswang. Naisip ni Magnus na makakapag-focus na siya sa nilalang na iyon. Binunot na ni Magnus ang kanyang baril at agad pinaulanan ng bala iyong agta na nagsisimula na namang tumayo. Kahit marami na ang tama ng bala ay hindi pa rin namamatay. May itim na likido lang ang tumataga sa balat noon na may butas, pero hindi masyadong apektado. Naisip ni Magnus na blue sodium solution nga pala ang meron sa mga bala na maaaring minimal ang effect sa mga elemental. Dahil pang aswang lang naman talaga iyon, kaya kailangan iyong itak talaga ang magamit niya sa agta dahil napahiran niya iyon ng holy oil, kaya sinugod niya na iyon agad. Pero may isang patpat na kulay itim na inilabas iyong nilalang na agta, para lang iyong simpleng kahoy, pero sapat ang bigat at tibay para ipangsangga sa itak ni Magnus. Pinagbuti ni Magnus ang pakikipaglaban, pero nalalamangan siya ng kalaban dahil sa haba ng mga bias nito. Matapos niyang masangga ang patpat noon, ay isang tadyak naman ang ibinigay sa kanya
na nagpatalsik kay Magnus sa unahan. Nanggigigil si Magnus dahil nangudngod ang mukha niya sa basa na puti. Hindi niya rin masabi kung ano ang nakabasa roon dahil medyo mapanghi noong kanyang amuyin. Pagkabalik ay ipinagsabay na rin ni Magnus ang atake gamit ang itak at mga sipa ng paa. Nagbabanggaan ang kanilang mga sandata at noong maghiwalay ay yumuko si Magnus, sabay hiwa naman sa tiyan noon. Nakita ni Magnus na umusok ang bahagi na kanyang nahiwaan at napayuko ang lalaki. Kaya mas lalo pang binilisan ni Magnus ang kanyang kilos. Sinisiguro niyang makakahiwa siya sa bawat parte sa tuwing magtatagpo sila. Nagpalit ng estilo sa pakikipaglaban yung lalaking agta. Sinipa noon si Magnus pero sinalubong niya ng kamay na may hawak na jungle knife. Bumaon ang punyal at iniwan na iyon ni Magnus kaya napayuko ang nilalang. Sinalubong ni Magnus iyon ng pagtagpas sa liig pero nagawa pa ring masalag. Kaya tinadyakan iyon ni Magnus at napaluhod naman iyon. Lumipat si Magnus sa bandang likuran. Sa kanya isinaksak ng buong puwersa ang hawak na itak. Tumagos iyon hanggang sa harapan ng nilalang. Doon na iyon naging usok na itim at nawala. Inilinga niya ang tingin sa paligid. Baka ginagamitan lang siya ng estilo ng panlinlang. Pero hindi na muli pang nagpakita ang nilalang na iyon. Nakita niyang inaasikaso ni Tombi, sina Lingling at Tuwing. Kaya lumapit na rin siya roon. Pagkalapit ay sinabi niyang, "Tombi, nasaan na ang ibang mga bihag?" "Naku Mags, ang titigas ng ulo. Ayaw magpaalalay. Ayun, nagsialis na lang bigla. Hindi ko na rin nagawang mapigilan dahil hirap naman akong maglakad ng mabilis." "Ah, ganun ba? E di ayos na yun. Ang mahalaga, iniligtas natin sila." "Ano Lingling at Tuwing, kaya niyong tumayo?" "Opo, kaya namin Kuya Magnus," sagot ng dalawa. Kaya naglakad na nga sila papalayo sa lugar na iyon. Si Magnus naman ay kumuha muna ng mga kahoy na panggatong doon sa bonfire sa gitna at isa-isang inihagis sa bubungan ng mga kubong naroon. Kaya nagsimulang magliyab ang mga bubungan ng mga bahay hanggang sa tuluyang kumalat ang apoy. Naabutan niya naman sa unahan sina Tombi, Lingling at Tuwing na naghihintay sa kanya. "Kuya Magnus, salamat po ha at iniligtas mo kami. Di ba po nasa honeymoon pa kayo?" Mahinang wika ni Wing. "Huwag muna kayong magsalita. Hindi natin alam kung ilan pa ang natira sa mga aswang na sinugod namin. Ang iba sa mga iyon ay nakatakas. At kung tungkol sa pagliligtas sa inyo ang tanong nyo, pamilya ang turing ko sa inyo. Kaya ititigil ko ang kahit anumang ginagawa ko kung nanganganib ang buhay nyo. Oh, okay na ha. Doon na tayo sa kuweba magkwentuhan. Medyo safe tayo roon." Wika pa ni Magnus na nasa hulihan banda. Nasa unahan kasi ang tatlo dahil inaalalayan ng dalawang babae si Tombi dahil masakit daw talaga ang paa nito. Makalipas ang 15 minuto ng paglalakad ay narating na nila ang kuweba. Inilawan ni Magnus ng flashlight ang gilid. "Ayun si Pandoy oh." Agad naman iyong tinakbo ni Lingling at inalis ang toldang nakatakip. Sa kaniyakap nito si Pandoy. Dahil sa paghagulgol noon, kaya nagising si Pandoy. "Ala, nananaginip ba ako? Paanong narito na kayo?" "Si Kuya Magnus at si Tombi ang nagligtas sa amin ni Wing." Wika naman ni Lingling. "Pasensya na kayo ha, hindi ako nakasama." "Ano ka ba? Sumama ka. Narito ka nga di ba? Tama lang din na hindi ka na nila isinama hanggang doon sa pamayanan ng mga aswang dahil malubha raw ang sugat mo." Sabi naman ni Magnus, "Magkakape rin ba kayo? Magpapainit kasi ako ng tubig. Baka gusto nyo magkape. Meron din kaming nilagang saging na sa barito." Sabi naman ni Wing, "Ako na dyan Kuya Magnus. Magpahinga ka na lang po muna. Tsaka baka po may ekstrang damit ka pa dyan. Magbihis ka po siguro. Napakapanghi kasi ng amoy mo eh.
para ka pong nasubsob sa kung anong mapanghi. Sabi naman ni Magnus, oo, tama ka. Naamoy ko rin yun. Matapos makapagpainit ng tubig ni Weng, ay sabay-sabay na nga silang kumain at nagkape. Pagod man at may masakit na parte sa katawan, ay nakangiti naman silang lahat dahil sa wakas, tagumpay ang kanilang misyon na mailigtas sina Lingling at Weng. Matapos makakain ay nagsihigaan na muna sila sa toldang inilatag ni Magnus. Magkakatabi na silang lahat roon dahil isa lang naman ang toldang iyon. Dahil sa madilim ang kuwebang iyon at malamig rin, kaya agad lumalim ang tulog nilang lahat. Kinabukasan, pasado 9:00 na, noong magising si Magnus. Naririnig niyang may mga pagkilos na sa paligid. Noong imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya sina Lingling at Weng na abala na sa pagluluto. Nagpakulo na raw sila ng talbos ng kamote at ang palayang ligaw na nakita nila noong lumabas sila para magbawas sa unahan. Ipinaihaw na rin nila ang ibang saging na saba para mapainit. Magkape at mag-almusal muna tayo para makaalis na rin tayo dito agad. Dadaan muna tayo sa isang ilog na nadaanan namin kahapon para naman makaligo muna tayo. Ang init na sa pakiramdam eh. Siya nga pala, Lingling at Weng, magiging matagal ang biyahe natin papauwi. Galing kasi sa atin sa hasyenda. Inakyat namin ang pampang na iyon para makarating rito. Kaso ngayong papauwi na ay hindi na tayo pwedeng dumaan roon dahil delikado na talaga, pati na sa inyo. Idagdag pa na meron tayong pamilya na dadaanan, yung tinuluyan namin noong isang gabi. Sila yung sinugod ang mga aswang na nanggaling rin sa pamayan ng pinagdalhan sa inyo. Doon nadali si Pandoy dahil marami rin ang aswang na sumugod roon. Buntis ang may bahay roon at may dalagitang anak. Sinabi ko sa padre di pamilya na delikado sila masyado roon, lalo at 2 buwan na lang ay magiging kabuwanan na ng asawa niya na buntis. Kaya inimbitahan kong sa hasyenda na lang sila tumira. Madadagdagan na ang kapitbahay niyo roon. Tulungan niyo rin sila ha kahit papaano. Talaga po? Ang saya naman, dadami na kami roon. Sagot naman ni Lingling. Matapos nga makapag-almusal ay muli na silang naglakad papababa sa bundok na iyon. Nagsalita si Pandoy. Mags, ano yung itinurok mo sa akin kagabi? Parang napakabisa eh. Kita mo, tuyo na yung sugat ko sa gilid. Tapos, napakalakas pa ng pakiramdam ko. Parang hindi ako galing nagdeliryo sa lagnat eh. Yun ba? Chemical yun, galing kay Father Jacinto. Mabisa raw talaga yun na panlaban sa tetano at rabies na mula sa aswang. Kaya napilitan na akong turukan ka noon. Noong una kasi sa tingin ko ay mababaw lang naman ang sugat mo at nahugasan na rin naman agad. Kaya inakala kong hindi ka na maiimpeksyon. Pero nasapul ka pa rin pala, kaya ka nagdeliryo. Nangingitim na nga ang gilid ng sugat mo nung tignan ko. Tanda iyon na may malalang infeksyon ang sugat. Kaya pala. Kakaiba talaga sa pakaramdam, Mags eh. Bigla akong lumakas. Manghangwi ka pa ni Pandoy habang patuloy sila naglalakad. Makalipas ang 2 oras ay nadaanan na nila ang ilog na sinasabi ni Magnus. Saglit munang namingwit sina Tomby at Magnus, habang ang mga kasamang babae naman ay nagluluto na noong dala nilang bigas at nagpaihaw na rin noong nahuling isda. Pasado 2:00 ng hapon ay natapos na sila sa paliligo, kaya ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay ng ilang oras. Sumapit ang pasado 5:30. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Sakto lang na narating na nila ang bahay ng mag-anak. Jaime, kumusta kayo rito? Ayos naman, Sir Magnus. Sinunod namin ang sinabi mo. Hindi na muna kami lumabas ng bahay. Lumabas lang ako noong nag-igib. Jaime, ito nga pala ang asawa ni Pandoy, si Lingling. Ito naman si Weng, kapatid niya. Lingling at Weng, ito naman sina Jaime, Lisa at Elsie.
Bukas, pagbaba natin sa bayan, ay makakasama na natin sila. Ikinagagalak po namin kayo makilala. Wika naman ang dalawa. Masaya naman ang buong pamilya dahil makakababa na sila sa bayan at hindi na matatakot para sa buhay nila dahil sa peligro sa mga aswang. Dahil sa aalis na rin naman kinabukasan, ay nagluto na ng 4 na malalaking manok si Jaime. Ipangbabaon nila sa biyahe nila pa ibaba. Nalulutuin bilang pinausukan para hindi madaling mapanis. Tinulungan naman sila ni Pandoy, Lingling at Weng sa pagluluto noon. Kinagabihan ay halos hindi matapos-tapos ang kwentuhan ng lahat at tanungan tungkol sa mga nangyari kina Lingling at Weng. Ang dalawa naman ay nagtatanong rin sa mga pinagdaanan nila Magnus, Tommy at Pandoy sa kanilang pag-akyat doon sa bundok. Kaya hindi sila makapaniwala na maaakyat iyon ng 3. Pasado 11:00 na noon ng gabi nang matapos sila sa kanilang kwentuhan at nagsitulog na. Kinabukasan, maagang nagsigising ang lahat. Naligo muna sila sa malapit na sibol ng tubig sa may puno sa unahan. Doon nag-iigib ang pamilya ng kanilang tubig na ginagamit. Matapos makaligo ay agad na rin naghanda sa pag-alis. Nagsalita si Magnus. Jaime, iwanan nyo na lahat ng gamit nyo rito, maliban sa mga damit. Mahihirapan lang kayo kung pati tabo na yari sa kawayan ay bibit-bitin nyo pa. Okay po Sir Magnus, maraming salamat po. Wika ng padre di pamilya. Kaya tagi-isang bayong lang ang bitbit nila noong kanilang iniwan ang kanilang tahanan sa gitna ng kagubatan. Sinigurado naman sa kanila ni Magnus na hindi sila nito pababayaan pagkarating sa bayan. Maging sina Lingling at Weng ay sinabing ganun din ang sitwasyon nila dati dahil dati silang taga-gubat malapit sa Ibisan. Noong bumaba sila ng bayan ay binigyan sila ni Magnus ng matitirhan, hanap buhay at pinag-aral pa lahat ng gustong mag-aral. Kaya punong-puno ng pag-asa ang buong pamilya na binabagtas ang daan papababa ng bayan. Nagugugol din ng halos buong maghapon bago makarating sa pinakamalapit na highway. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 158. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.